kagandang buhay! Kumusta po kayo? This is Souls G, your business mentor. This is my second channel, mga kagandang buhay. Kasi sa aking Souls Gandang Buhay channel ay puro mga hayop na yung naiba-vlogs natin doon. At napapabayaan na po natin ang pag-mentor sa inyo tungkol po sa grocery. At makakasama natin ngayon sa aking vlogs ang aking manager. Kapuntahan natin siya. Oh, ito siya mga kagandang buhay. Hello. So, kami yung magbibigay sa inyo ng mga impormasyon tungkol sa pag-umpisa at pagra-running ng isang grocery store. Siyempre, package deal. No, grocery store, may bigasan, may itlugan, at kung ano-ano pa. Kaya sana inyong suportahan ang Souls G Vlogs. Okay, mga kagandang buhay! Welcome back to Souls G Vlogs. Ayan po, with my manager, Darren. So, Manager Darren, talagang siniperate na natin yung vlogs natin for groceries sa mga hayop. Kasi parang hindi na siya napapansin dun eh. Maraming nag-PPM sa atin na gusto talaga nila yung araw-araw din meron tayong video tungkol sa mga tutorials. Yan, paano kung mag-segregate ng itlog, paano magbinta, tsaka sa mga grocery natin. Oh, tingnan mo to si ano? Idmar. Idmar! Say hello to our camera. Yan po, nagsasizing po si Idmar. So, kasama niya si Manager, oh. Nagsasizing. Ano bang ginagawa mo sa itlog, Manager? Bali, kinukuna natin ang basag, tapos sinisiperate natin yung malalaki na itlog. Sa separate natin yung medium size, yung large, at saka yung XL. Tapos, pinipresyuhan natin. Opo. Depende sa size nila. So, ano naman ba ang takbo ng itlog dito sa Boracay? Sa ngayon, yung bintahan natin sa itlog, medyo okay naman. Kaso lang, tumaas yung presyo ng ng itlog. Pero okay pa rin, Pero may okay bumibili pa rin. Marami pa rin customer. So, ano ba katotoo na yung Boracay daw, medyo kumunti ang bisita, di kumunti na rin yung benta natin dito? O hindi natin naramdaman? Hindi man. Hindi natin naramdaman yung mga balita ngayon? Oo, medyo okay man. Oo. Medyo okay man. So hindi natin naramdaman talaga yung balita na humina ang bisita dito sa Boracay? Oo. Okay pa rin, yung mga bigas natin, okay pa rin? Okay pa rin. So ilang klase ba yung bigas mo ngayon? Bali, tingnan natin. 3 na lang yung bigas natin. O yung Mindoro, hindi pa dumating, no? Oo, meron tayong sweet jasmine. Oo. Ang sweet jasmine talaga, sobrang nagmahal. Oo, tsaka dinurado, meron din tayong Dinurado. dinurado at tsaka super angelica, Jolly Mill. Oo, yun ang... Pero ito talaga yung bestseller natin na bigas. Yung sweet jasmine. Sweet jasmine. So, 1,450 ang ating wholesale dito. Opo. Grabe pagtaas ng bigas, ano? Oo. Namahalan. Nagulat sila sa presyo. Oo, nagulat sila sa bagong presyuhan ngayon. Kasi, may pangako kasi na bababa ang bigas dapat, pero mas lalong tumaas. So sa mga local rice naman natin, medyo tapos na rin ang ani, medyo tumaas na rin ang presyo. So sabi naman ng mga gustong magnegosyo ng bigasan, hindi ba kami, madam, mahihirapan yan? Sobrang galaw ng presyo ng bigas. Ano masasabi mo tungkol sa negosyong bigasan? Kahit magalaw. Dapat diskarte lang. Pag mahal yung presyo ng bigas, dapat adjust din tayo sa presyo. Dapat yung may tubo tayo kahit konti lang. Kasi yung bigas naman, mabili naman talaga eh. Basic needs talaga ng mga tao yung bigas. Kahit meron naman kasing iba-ibang klase naman yung bigas natin. Meron namang special rice, medyo mahal-mahal. Tsaka meron din tayong premium. Tapos sa tsaka yung local. Well-milled, yung pinakamura nating bigas. Pero pinakamura nating bigas, wala nang 45. Wala na, ubos. Wala na. Ubos na. Kasi 47 na yata bita natin eh. Mahal na eh. Kasi wala nang anihan. Ubos na rin. So, sa mga gustong magnegosyo ng bigasan dyan, ang sabi ni manager, adjust lang tayo. So, mga kagandang buhay, wala pa rin talo sa bigas. Kasi pag nagmahal na ang supplier, mahal naman lahat ang
benta nila, ang deliver nila sa lahat ng mga bigasan eh. So, no worries pa rin. Kasi dapat yung tubo mo, adjustin mo na rin. Halimbawa, yung tubo mo nung nakaraan, benta mo ng 1,100. May tubo ka na 100. Tumaas ng 50, di 1,150 na binta mo. adjust din. So, yun ang kagandahan sa bigas. Kasi walang risiko ang bigas, madaling ibenta. Tapos, pag tumaas, wala pa rin logi ang negosyante. Bibili pa rin, nagbibili Bibili ng pa rin. customer. Tapos, yung mga iba naman nating mga kasamahan din na nagtitinda ng bigas, magtataas din sila. So, uniform ang presyo natin. Pantay-pantay lang. Oo, pero nagkakaiba lang sa mga wholesale price. Yan lang. Yung sa mga inaalagaan nating mga customer, Iba yung mga presyo. iba ang presyo natin sa kanila. So, yung mga kagandang buhay, more at more pa po ng mga information sa grocery, sa bigasan. Dito lang po ninyo makikita sa vlogs ng Sols G at makakasama natin si Manager Lagi para i-discuss po mga kagandang buhay tungkol din sa mga groceries. So, ayan po mga kagandang buhay. Sa negosyo po kasi, dapat meron kang taga-manage talaga. Kung may anak kang ganito. Ayan, nahihiya po siya sa camera, mga kagandang buhay. Pero sa totoo lang, engineer na po siya. So, graduate na po siya. Ilang taon ka nang graduate? 3. Almost 3. 3 na, pero hindi niya po na-practice ang pagkaka-engineer niya. Dahil nag-pandemic po, hindi po siya nakamarcha sa stage. Di ba hindi ka nakamarcha, no? Hindi mo naranasan yung... Online. Nagmarcha ka talaga para lagyan kita ng medal. Online graduation lang. Online graduation lang siya, so hindi niya talaga na-feel na gumraduate siya. At saka medyo hindi rin niya feel na engineer siya kasi dito ko siya nilagay sa aming own business. So, bakit pumayag ka na i-manage mo itong own business natin? Ay, para makabayad ng utang. Anong utang? Utang ng negosyo. Alam mo kasi mga kagandang buhay, hindi utang yun ha na pinalaki namin siya para bayaran yung magulang. Kundi, siyempre nung pandemic, ang dami nating naging utang sa bangko. Kasi siyempre, wala naman tayong income dito sa Boracay nung pandemic time. So, umutang at umutang kami para makatayo ulit itong negosyo namin. Sabi namin ni Papa Roger niya, tulungan niya muna kami na makabayad sa aming mga utang. Pagkatapos, pag nag-asawa siya, yung ibabayad namin, papamana na namin sa kanyang business. Di ba? Agree ka doon? Engineer? Engineer. Paano ba nag-aral ka ng pagka-engineer tapos yung bagsak mo pala ay mag-cashier ka? Ay, no problem. Nandyan pa rin yung pinag-aralan. Andyan pa rin, ano? Magagamit pa rin yon para i-contribute mo sa mga ideas dito sa business natin. Sa halimbawa, magagamit mo pa rin yung pagka-engineer mo pag nasira yung electric pa natin. Marunong ka mag-ayos. Pagka yung ano natin, yung mga CCTV natin at yung POS natin, pag nagka-troubleshoot, engineer ka doon. At least, nagamit mo pa rin. At nauto kita ngayon na maisali siya sa vlogs ko ngayon, nauto ko siya mga kagandang buhay. Dahil, sa totoo lang po mga kagandang buhay, ang sabi po ng Incheck, no? Kasi nga ang Incheck, ano talaga yan ha, magaling sila sa negosyo. Sabi niya, Madam, pag ikaw negosyante, anak marami. Anak daw ko marami. Ay, 5, marami na. 5, di ba? So, siyempre, may magmamanage dito. Kung may outlet pang iba, ay magmamanage. Kami ni Dad Roger, pupunta-punta na lang manood doon ng Sakura. Sa Japan. Sa Japan. So, ayan. So, ano naman yung mga nai-hands-on mo dito sa negosyo natin? Yung sa background, yung BIR natin, yung mga papeles. Yun talaga hinawakan mo. So, ano yun? Emboss? Emboss, EWT, yung mga cheque natin. Oo. Yung mga resibo. Ayan. Kasi dati, mga kagandang buhay, hindi ko talaga in-expect na umasenso yung negosyo. Mano-mano lang yung BIR natin dati. Pagkatapos, nung mano-mano na umasenso, nasilip na tayo. Kailangan na nating mag-emboss na. Ano ba yung emboss? Ano yun? Metrobank online system yata. Oo. Yung online tayo magbabayad ng ating... Yun na talagang BIR. kailangan, ano? Oo, para hindi na tayo magpila-pila doon. So, pero meron pa rin tayong meron pa rin tayong sariling accountant. Siyang nag-process, siyang nag-guide.
Tapos, hindi naman pwedeng sila yung pahawakin natin ng imbos. Talaga tayo talaga. So, laking ayahay po sa akin, mga kagandang buhay. Kasi, siyempre ako, during our time, hindi naman talaga ako computer literate. So, mga anak ko talaga, kung may mga anak tayo, kaya pinaaral natin sila, sila na yung mag-guide sa atin. Sila na yung aasahan natin, ayahay na yung mga nanay. O yan, thank you so much, ayahay na yung ikaw na lahat ang umaatang ng mga stress sa BIR, mga stress sa mga chiki-chiki natin, kasama si manager. Nakuha kahit kaunting stress. Yan, para at least sa purchasing na lang ako. At saka sa mga vlogging namin ni Papa Roger. Ano? So, ano pa yung balak mo dito? May ano ka pa ba? May plano ka pa ba dito sa business natin? Ay, kung sakaling lumago, ay palakihin. Palakihin pa ng palakihin. May mga idadagdag pa ba tayo? Palakihin din ang stress. Oo. Ayan mga kagandang buhay ha, bachelor pa po siya ha. So hindi pa niya nakita yung kanyang... Nani? Oh no! Bakit ayaw mo mabuking? Ayaw mo mabuking? Ilang taon ka na ba ngayon? I'm 26. 26, never been kissed, never been touched. Huh? Ayaw mga kagandang buhay ha, kasi mga anak ko talaga, very close po talaga kami. Napaka-importante po talaga yun sa pamilya. At napaka-importante sa business, yung mga anak natin nakikinig sa atin, kahit na engineer na sila, yung paggalang to the max level, mga kagandang buhay. So, siyempre, nagagawa natin umasenso ang business natin pag tulong-tulong talaga tayo. Thank you so much sa interview. I'm sorry my son. So, ayun po, nauto natin siya. Sana mauuto pa natin siya ng ulit-ulitin para po makapagbigay sa atin ng more, siyempre, mag-ano ka, yung mga kaalaman mo, dapat i-share mo rin sa kanila, di ba? Paano mag-umpisa ng business, paano nila umpisahan yun, paano nila iraran. So, masahan ko ba, natutulungan mo ako dito sa Souls G Vlogs? Next time. Okay. Gagawa ka ng gagawa ka ng mga script mo kung ano. Step number 1, step number 2. Kasi si mama mo, hindi gumagawa ng script. So, talagang actual, kasi pag, hindi na kailangan ng script kasi pagka, ikaw na mismo nag-apply nun eh. Kapag alam mo na, ginawa mo yun eh. Stock knowledge na. Oo, stock knowledge na talaga yun, kaya no script needed. Diba? So, more updates mga kagandang buhay. So mga kagandang buhay, yung paborito po ninyo sa Rolling Store, nandito po ngayon sa Boracay. So si Pedro. So, kinuha kita pets para maging driver dito, pansamantala sa Boracay. Pero pansamantala forever na siguro, no? Depende. Pwede naman. Alam nyo mga kagandang buhay, malungkot po yung mga suki ni Pedro doon sa mainland. So nagte-text pa rin ba sa'yo yung mga suki mo? Oh, madami sila. Madami sila? Pinapasa ko na lang yung mga number. Oh, pinapasa mo na lang yung mga order doon kay Manager Bio. Kabila. So, dito mga kagandang buhay sa Boracay, lagi po nating i-video si Pedro. May rolling store din tayo dito sa Boracay, Dro, di ba? Oh, nakapag-rolling store ka ba dito? Hindi pa. Kasi nga busy mga kagandang buhay at kulang po kami sa tauhan, kaya po dito ko muna nilagay si Pedro. So, ayos naman ba dito sa Boracay? Okay naman. Kasi tumaas ang sweldo mo dito sa Boracay. 1 point yun. Tapos, mas pagod na ba dito sa Boracay? Good na good. Good na good daw sabi ni Pedro. Yan ang gusto ko sa mga tauhan, mga kagandang buhay. Kahit napapagod, good na good pa rin. O, di ba? O, kumustahin mo yung yung mga fans mo? Hello mga fans. O, di ba? Ganyan? So, marami po tayong matutunan kay Pedro. Di ba? Pag panuorin ninyo yung mga rolling store namin dahil masipag po siya at puging lalaki. Pero wala ka ng gupit ah. O ganito na ba talaga ngayon ang style ng buhok mo? Oo, karami lagi. Ha? Ganyan? Oo. Oh, marami ka na rin na tipon dito na mga magagandang suki sa Boracay. Mga customer pa lang. Mga customer. Natatandaan. So, marami kang delivery everyday, di ba? Oo. Nagbibigay rin ba ng tip yung mga dinideliveran mo? Yung iba nagbibigay, pero yung iba hindi. Dapat ipugi forms mo para magbigay ng tip. Di ba? Nasa service, good service.
ito na po yung bigas mo, te. Ito na po yung grocery mo. Kompleto po yan, di ba? Tapos gaganituhin mo yung tiyan mo. Pagod ah. So, pagod ah. Ano ibig sabihin pag gumaganito sa tiyan? Gutom. Panghingi pagkain. Oh, hindi ka na ng pagkain, di ba? Yun mga, ano yan, mga tricks. Mga ano talaga yan, mga kahit hindi nagsasalita yung tao, action speaks louder than words. Di ba? Agree ka doon? So, bigyan kita ng tip. Pag ganyan, maganda yung ano mo, maganda yung service mo, nilagay mo doon sa tindahan nila yung mga bigas at grocery. Pagkatapos, ang ganda-ganda ng madiskarte mo sa kanila, ang ganda-ganda ng service mo. Pag hindi nagbibigay ng tip, ganyan ang gawin mo, ha? Wala bang Inhale, pangkain exhale. dyan? Wala bang pangkain dyan? So, ayan mga kagandang buhay. So, ito pa. Si Puloy, galing din ito mga kagandang buhay sa Katiklan. Mga reinforcement po natin, ito si Puloy. Ayan. At saka si Edmar, mga kagandang buhay. So, sila yung mga trusted person ko doon sa Boracay, sa Katiklan. Pinadala ko dito sa Boracay kasi kulang ng tao. So, ano, Brian, okay ba performance nila? Oh, sabi ni Brian, okay performance. Oh. Pati sila, mga kagandang buhay, nagpalakpak sa sarili nila. Buhatin ang sariling bangko. Pero actually, napakasipag, napakabait talaga. Pero si Pedro, bukod tangi. Kasi ang dami na niyang fans eh. Huwag kang mahihain, Pedro. Kailangan kausapin mo yung mga fans mo. Oh, sa mga fans mo, ano ma-advise mo tungkol sa negosyo? Wala, ano lang, magsipag lang. Para ano, Yun talaga yung una-una, no, na factor. magsipag talaga. Oh. Ayan po mga kagandang buhay ha, dito po sa Souls G Vlogs. First video po natin ito. At patikim pa lang po ito sa mga aming pagtuturo. Pagmi-mentor po sa inyo, party po sa negosyong grocery. Kasi dito po sa Souls G Vlogs, wala po kaming i-upload tungkol sa hayop. So, ang i-upload po namin dito, umpisahan po namin ni manager ko, Darren. Umpisahan namin sa pinakapuno kung paano maghanap ng pwesto, paano mag-sit up, paano mag-isip kung anong inegosyo natin, lalong-lalo na po sa mga OFW na nanonood ngayon. May fans ka na ring OFW! Ayan, si Pedro natin. So, ayan po ang manager natin. Dumating po ang ating stocks na mga frozen products. Ano ito, Dar, na frozen products? Yung ano, travel hotdog. Frabels. Frabel hotdog po ito. Ayan. So, lalagay natin sa freezer, mga kagandang buhay. Busing, ayan. Yan, pinakamabili, no? Busing cheese dog. At saka yung chicken. Chicken. May cheese na ng chicken? Wala. Ayan, tsaka mga fries pala. Meron din pala sila. Oo. So, ayan po kanina pa ang sizing ni Edmar at saka ni Puloy, oh. So, ang itlog po natin, galing sa Batangas, pinapasiparate ko po yung maliliit sa malalaki. Ano yan yung sinisegregate nyo? Yung walang tanda? Or, walang tanda ba yan o yung ano, may mga tanda? Puti. Yellow. Yung malalaki pala yan. So, dapat yung malalaki, ano yan eh, XL Jumbo. And XL Jumbo. Large. Ganun po ang sizing nila. Yan po ang aming pinakamalakas na paninda dito. Ang itlog po talaga, mga kagandang buhay. Ito po yung aming binibiyahe from Batangas. Tapos ang anak ko lagi yung cashier para po si Manager Darren ay makapagtrabaho dito sa loob. Kung available po yung anak ko. Pero minsan po, marami rin siyang ginagawa. So, si Manager Darren at saka si Maribel ang nagka-cashier dito. So, kung walang delivery, si Pedro ang nagbabager. So, next vlogs po natin, mga kagandang buhay, naka-uniform na po sila lahat. Dahil tapos na po yung uniform natin. Hindi ko lang po nadala dahil ang bigat. So, yun po mga customer natin. So, dito po sa Boracay, napaka-bless po natin. Nagkaroon tayo na medyo mahigit 100 square meter po na store. So mostly po dito sa Boracay, nagre-rent ka lang po ng lupa at ikaw na nagpapabuilding. Kung gusto mo talagang makakuha ng medyo malaki po or maraming years po na kontrata. Ayan, so ito, kami po nagpagawa niyan. And then, 10 years po, contract. So, 6 years na lang po ang aming dito, itatagal.
So, sana mabawi natin yung ating pinagawa dito dahil ang 3 years kasi hindi napakinabangan dahil sa pandemic, walang bisita dito sa Boracay. So, ayan po ang ating arrangement ng ating paninda dito. So, minsan, bungi-bungi po ang ating mga display dahil hindi pa po dumating ang ating mga orders. So, ayan si Ricklin, makikita natin, nagsusulat na po ng orders. Ilan-ilan po mga dito, mga ahinte ay nagpapabuking. Ayan, so maraming kulang, Ricklin. Oh, marami tayong kulang. Ano yan? Anong ahinte yan? BMM. Yung Boracay Minimart po dito. Hawak nila ay URC, no? Hindi? URC. URC. URC Products. So, sila po ang humahawak. Ayan. So, ito po yung Nestle natin. Ayan. So, ganito lang po ang setup namin dito. Ahinte. Ito pinakamasipag naming ahinte, no? Sa Lucky Me po ito. So, ano ba ang duty mo dito? Detach, 2 beses lang sa isang linggo. 3. Oo. Martes, Huwebes, saka Sabado. Ayan po. So, mga BO natin, inaano mo talaga, inalagaan. Segregate. So, ito po maganda pag meron po talagang dicer tayong nagjo-duty, mga kaganang buhay, di po napapabayaan ang mga BO natin. Tsaka first in, first out. Ayan si Unjing, naghahakot ng fiesta, spaghetti, at saka si Bubong. Bong, tapos na yung ano nyo yung uniform nyo, ipadala na lang bukas. Tapos, by colors kada araw. Ang ating uniform. So, ito ipasilip pa lang po muna, mga kaganang buhay, sa ating first vlogs para sa Souls G Vlogs. So, si Nini Idlin, dito na rin nag-go-grocery. Ayan. So, lagi po tayong magdi-discuss ng mga pangunahin pong mga topic para po sa negosyong ganito. So, pwede po kayong mag-comment kung ano po ang ating itatopic. Basta po, ang sabi ko lang, kung gusto niyo mag-put up ng negosyo at maghanap ng pwesto, siyempre sa medyo mataon po na lugar. Huwag po kayong mag-invest sa mahina po ang tao. Kasi sigurado, matumal po ang benta pagka mahina po ang tao talaga. So, number 1 factor po talaga is location, mga kagandang buhay. Ayan, kahit mahal po ang ating asmin, marami pa rin po mga bumibili sa atin. Kasi ang bigas po, madaling ibenta. Ayan. Pag may mga suki na po tayo talaga, kahit na mahal ang asmin, binibili pa rin po. Bigas, hindi po mahirap ibenta ang bigas. Kahit sa mga retail po natin dito, Ayan. So, sana po mga kaganang buhay, subaybayan nyo po ang aming mga vlogs tungkol po sa grocery at sa pagbibigasan. Until next time, mga kaganang buhay! So, ito po yung kaganapan natin ngayon. Medyo mabili po talaga pag medyo pahapon na. So, yan ang ating mga curls. So, binibenta po natin yan, 500 pieces. So, ma-avail po nila yung wholesale price. Yan, 2 customer po yan, nag-avail ng 500 pieces. Yung backload po natin na Nutristar. At saka Movie, Chiset, at saka PB. Bili din po dito yung mga drinks sa Boracay. Mantika, bili rin. So, kini-question ko po mga kagandang buhay kung sino yung CCTV watcher natin dahil natatakpan po ng maliit na tao na cashier. Magkikita pa kaya kung sinong, nagsha-shoplift dyan. So,
ayan. Lagay natin si Ricklin. Ricklin, paano mo nakikita yan? Ay, maliit na taong nakaabang. Oh, no! Yan po yung ating engineer. Buti naman at talagang dibdiban ang kanyang pagtulong sa negosyo natin. Ilang years ka na cashier, anak? 2 years. 2 years na daw siya, boring na life. Oy, nagde-day off ka rin ha? Para hindi boring ang life. O, negosyo ni manager, ang sipag ng asawa niya mag-repack. O, ito, mga repacking na yan na mga paminta. Negosyo yan ng asawa ng manager natin, Darren. Dar, malaki ba kinikita mo dito sa mga repacking mo? Okay naman lang. Okay daw, kita. At least. 10 years, may bahay lupa ka na. 10 years daw, may bahat lupa ka na. Sana. Sa pagre-repack lang po ng mga paminta. O, pagtsinagaan. O. Yan. Magkano binta mo nito, Dar? 12 retail. 12 ang retail po. Nako, tubong lugaw dito si manager. 16 na piraso, 12 pesos ito. Ayan. Hindi ba daw parang hinold up mo na yung mga customer mo dito? Nani? Sakto lang daw. Sakto lang daw sabi ni manager. Ang hirap kaya mag-repack nito ha. Ang hirap. Tiyaga lang talaga para kumita. Ayan. So, ito namang ano ko, sister-in-law ko. Ayan. Busy siya, iniipon niya lahat ng basag. Free of charge. Ayuda, Marami ba, ne? Marami. Mga basag, Yan, siya po yung kumukuha ng mga basag para mapakinabangan pa. Gamitin sa kantin. Gamitin daw sa kantin. Libre ang puhunan. Diskarte lang. Kagandang buhay. Ayan, importante lang, may bantay CCTV, ha? Maraming nakabuka na. Tulungan daw tayo sa basag ni Nini magbenta. Nahiya din yata sa puro libre lang. Ang dami-dami ni. Ayun pa ni, Ayan. So, tulungan na lang daw niya tayo magbenta ng basag, mga kagandang buhay. So, medyo busy na po ang street dito sa Boracay, Tingnan niyo po. Ayan. So, tuloy-tuloy po ang bili ng ating mga customer ng bigas. Si Injing, hindi na magkamayo si Unjing sa binibit-bit niya. Jing, ano yan, Jing? Ha? Magpaatang ka, Jing, ha? Mababalik ka. Juice? Mabalik ka. So, wag mong suluhin ang trabaho, magpatulong ka. Ito, dumating po, mga Coke. Mga Coke po natin. Binuhat po yan ni Bongbong. Ayan, galing po yan sa mainland. Tapos ito naman po si Pedro. Tulong-tulong po yung dalawa nating top down. Dahil tatlo po yung top down natin for delivery dito. Andun pa po ang isa sa mainland. Pinagawan pa po natin ng sidecar. Yung na-disgrasya po natin yung na sidecar. Hindi na po natin binuhay yun. Change unit po natin. Para po din na po madisgrasya ulit ang ating mga driver. So, binago po natin talaga. Sila. Buhat. Tapos yung sidecar ni Bubong dito, para di tayo makasagabal. Ayan po, ganyan-ganyan lang yung sidecar natin. Pagka dito lang po, aalsahin para di po makasagabal dito sa daan. Ayan po yung mga bigas natin. So, di pa sila nakahakot. Di pa lang hinahakot nila. Sipag ni Onjing, Yan, busy streets na po kayo ng Boracay, mga kagandang buhay. Yan, busy streets na po tayo. Okay, ang galing po ng negosyo pag ganito po. Busy po ang ating streets. Marami pa kayong hakutin, Bong? Tayo balik pa? Puro ganyan? Wala bang sito? Puro Coke? Okay. Puro Coke. Ayan, Mag-alas 5 na kasi po ng hapon. So, ayan.
busy na, tapos marami pong bumibili pag ganitong oras. Mantika, itlog, grocery, bigas. Ito po yung mga patok sa mga matataong lugar. Yan. Ang ganda na nila nito pag terno-terno na po sila. Uniform na. Oh, ayan. Kasi nag-busy, tumulong na si manager, oh. Ayan. I-video ko yung aking classmate nung high school, oh. Hello! Suki natin yan, di ba? Dar? Okay, lagi dito yan. Bumili ng bigas, Oh. itlog. Classmate, kamusta yung yung negosyo? Diyan sa may Stella. May tindahan si classmate, eh. Gusto ko lang man